Nakakaalarma para sa palasyo ang pagbatikos ni Congressman Paulo Duterte kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. tungkol sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Ayaw ng patulan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagbatikos sa kanya ni Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Ipinunto ni Congressman Duterte na kung may tuturing na katraidoran ang ibang pananaw patungkol sa West Philippine Sea, magsampa na lamang anya ng kaso ang kalihim. Tanong ni Duterte, kailangan bang i-demonize ang China kahit may ibang bansa pa ang umaangkin sa bahagi ng West Philippine Sea? Dagdag pa ng mambabatas, hahayaan ba ng mga sundalo na maging bunga ng igaw ng kalihim ang digmaan? Sabi naman ni Teodoro, malinaw sa Armed Forces of the Philippines ang kanilang tungkulin. Well, characterization niya yun. Huh? What are our soldiers doing every day? But fighting for the interests of the Philippines. Right? Now, will we go to war for that? That's up to China. What we're doing is correct. And ayon sa sinabi ko dito, lahat ng gawain natin may basis sa international law yan eh. Nilinaw din ni Teodoro na ang Administrative Order No. 29 na nilagdaan ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2012 para pagtibayin ang West Philippine Sea ang basehan ng kanyang pahayag na dapat ikonsidera ang pagbibitiw sa pwesto ng mga public official na sumusuporta pa sa China. Batas yan. No? At sinabi ko, ang dilema or ng mga kailangan tumupad dito dahil, regulation yan, force and effect of law. And it puts a person na public officer in an awkward situation kung salungat yung gawa, hindi yung paniwala, yung gawa tungkol dito. Hindi ka naman pwedeng humingi ng resignation basta-basta eh. Kung walang violation eh. Halal yan eh. Suportado naman ng palasyo si Secretary Teodoro. Kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para si isang katulad niya na mambabatas na lubhang para nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas. May buwelta rin si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Hindi naman natin kailangang i-demonize ang China dahil sa pang-araw-araw na ginagawa nila sa West Philippine Sea, sa encroachment, sa aggression, sa bullying sa ating mga mangingisdang Pilipino. Yun nga yung surprising dito kay Congressman Duterte. Kapag may insidente, hindi sila nag-i-statement. Kapag nakakapagsalita tayo against sa People's Republic of China, nagbibigay sila ng statement. Samantala, isinusulong ni Secretary Teodoro ang pagkakaisa ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN patungkol sa 2016 Arbitral Award. Ginamit niya ang pagkakataong maipahayag ito sa kanyang pagdalo sa International Military Law and Operations Strategic Engagement o MILOPS 2026 ng US Pacific Command sa Kuala Lumpur, Malaysia ngayong Lunes. Iginiit ng kalihim ang strategic importance ng Pilipinas na nag-uugnay sa South China Sea at Pacific Ocean at may mahalagang papel sa ASEAN at iba pang bahagi ng mundo. No other ASEAN country, I repeat, has that. Which is why also, obviously, the Philippines is a principal target of a country which has no access to the Pacific. It follows that ensuring Philippine entitlements as a whole under UNCLOS and the arbitral award is in ASEAN's interest. Sa harap ng mga defense at military leaders mula sa iba't ibang bansa na nag-ipon dito sa Malaysia para sa MILOPS 2026, binigyang diin ni Secretary Teodoro na hindi maaaring manatili bilang zone of neutrality ng ASEAN
ang 2016 Arbitral Award sa gitna ng nagpapatuloy na banta ng China. Sabi pa niya, ipinakita na ng Pilipinas ang pagiging mabuting ehemplo sa pagtalima sa international law. Mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia, Patrick De Jesus para sa Bayan